baka yung iba na mga tulongges, baka pinagtatawanan pa yung Manila Police District. Iba na po ulit ang Manila Police District ngayon. We'll go after you. Today, Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw gabi tanghali po sa ating lahat. For today's video mga boys, mga guys, naku po. Diba? Pinangako yan ni Yormes Morino na kayong mga tulunggis dyan, mga kriminal, hahabulin talaga kayo ng batas sa City of Manila. Ito po, mayroon pong itong mga tulunggis, mga boys, mga gayas, na mga most wanted na mga criminals na nahuli po ng ating butihing Yormes Morino na kanyang mga tauhan dyan sa city, mga list po, mga kois, mga gayas. No? Congrats. Diba? Anong sabi ni Yormes Morino noon? At ngayon, talagang di po kayo papatulugin yung mga tulunggis criminal dyan sa City of Manila. At ayan po, okay? Mega love shoutout po sa ating lahat. Kung bago naman po kayo sa YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without further ado, let's begin. sa lahat ng viewers ni Dodoy Teo, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Una, maraming salamat sa inyo sa oras na ibinigay nyo sa amin and sa tulong na binibigay nyo sa amin by attending our press briefing from time to time, because you help us informing the general population. Kaya thank you very much to our friends in the media and the bloggers who are here. But now, today, with regard to our policy, programs, and aspiration, as we promised, Vice Mayor Chichi Atienza and I, to the people of Manila, that we will not stop every single day in our own little way to clean up the city inch by inch, maging maaliwalas, maalis ang kadugyutan sa Maynila. Kalinsabay nito ay yung pagbibigay ng kapanatagan sa mga naninirahan sa Maynila, namumuhay sa Maynila at dumadako sa Maynila with regard to the peace and order situation of the city. Again, this is now a testament to our statement that those who will commit, and I hope not, criminal activities in the city of Manila, beware. No matter how long, no matter how far you are, the Manila Police District is directed by yours truly to go after those who committed crimes, and as if baka yung iba na mga tulongges, baka pinagtatawanan pa yung Manila Police District. Iba na po ulit ang Manila Police District ngayon. We'll go after you. Today, Chichi, the Vice Mayor Chichi and I will present to you particular individuals here. Dito sila lahat. Pagtabi-tabi nyo ngayon. Ayan. Pasensya na kayo. Baka lang may confusion sa inyo, no? With due respect to other agencies, pinalalagyan ko lang ng tabing yung mukha nila dahil ito yung mga suspect. Pero noong nakaraang linggo, yun naman ay surrender. Ibig sabihin, inako na nila yung kasalanan. And I'm happy and I'm praying for the soul of Mr. Cabrera, because of the effort of the Manila Police District and Councilor Awi Sia and Barangay Chairman Junicio and the family of the suspect. After so many months, natagpuan na po yung bangkay. At sana magkaroon na ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa at makamit ng pamilya Cabrera yung hustisya. Now,
to those victims of other crimes, ito po, unti-unti po, pipilitin natin. Una, kung maalala ninyo, itong si Teresita Clarin E. Ramirez, top 5 most wanted for reckless imprudence resulting in homicide and illegal practice of medicine, station level, top 5. Ibig sabihin, kung naano po ninyo, siya po yung nagtuli. At lulungkot tayo. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, andito na po siya. Sa si Teresita. Ito po siya. Sagutin mo na lang sa mata ng batas, ha? I hope maging takdang aral sa iyan, Nay. Naintindihan kita. Kaya lang, ito yung pamilya na. Ito yung mother. Kayo nang bahala. O basta ito'y arestado na. Kung gusto nyo makamit ng hustisya, nasa sa inyo na po yun. Anong pangalan mo? Maridol? Marjorie. Well, mabigat talaga. At we have to move on. And we face the consequences of our actions. At hayaan na lang natin ang husgado magsabi kung sino may sala at mapatunayang yung mga nagkasala kung talaga ba'y nagkasala sila sa batas. Nakakalungkot, siyempre, alam mo, katulad dito, senior citizen, mahal na mahal ko yung mga yan. But what can we do? Please, sana maging takdang aral yan sa iba, no? I feel bad also for the victim, to the family. Okay? Next, Jonas Bayubay E. Rosales. Top 6 most wanted for frustrated murder, district level. Saan si Jonas? Ito po siya. Jonas! Wanted ka pala eh. Oh. Na-arresto yan nung nakaraang linggo. Taga-Coral. Taga-Coral ka ba? Sa ating rin? Ito di victim. Ito po siya. Ihahatid natin sila sa husgado. Sige. Sunod, Eddie Boy Sabiliano Coderes. Top 3 most wanted, district level. And top 1 most wanted, station level. Charged with qualified rape, 2 counts, and act of lasciviousness. Ito po siya. Sige. Ito po naman po, magandang istorya ito. Ito, another example, like the
the one that the Manila Police District DPI-OU did last week about an 18-year case. Oh. Ito, mas matindi. I think this is 30 plus years. No? 30 plus years. And I'll give you some details of it. No? Yung ibang kasama niya, suspect, na maalam na sa tagal ng panahon. In fact, tumanda na nga siya sa tagal din ng panahon. Suspect, 63 years old. Siya ay taga Pulu, Pandan, Negros Occidental. Nakatira sa Cavite. Charged with murder. At ang kanyang arrest based on alias warrant of arrest for criminal charge 796 issued by Bago City RTC 62 with acting presiding judge Amsel L. Mercader on July 18, 2024. No bail recommended. Kailan nangyari? Asan na ito? Si Rodante. Ito. Halika tayo. Kailan ba yung nangyari yung insidente? 33 years ago? 1990. 1990. 35 years ago. Wala kami magagawa tayo, kundi talagang ipatupad namin. I'm now giving a directive to Samonte and the team, the Manila Police District, na dalhin to kay Judge sa Bacolod. Ibabiyahin niya to sa Bacolod, ano? Ito turnover yan. Yung ibang mga kasama mo, wala na. Ang tagal 35 years. Sa kapatid mo. Magkamukha raw kayo. Pero yung kapatid ko po yung kapatid mo, supposed to be may kasalanan. Ganito po tay, hindi naman po ako husgado. At least, kung yan ang paliwanag mo, hayaan ko si Judge ang magdesisyon. But for the meantime, you are properly identified. Your name is in the warrant of arrest. Hayaan namin ng husgado sa Bacolod. Ilonggo ka? Kababayan mo pang tatay ko. Tagantigi tatay ko. San Jose. Sige. I-ano nyo to ibiyahe ka agad. Huwag nyo nang patagalin. Ibiyahe ka agad sa aeroplano nyo na yan. Nakasakay ka na ba ng aeroplano? Isang beses. Gagawin natin dalawa na. Teka lang, ito pang may isa pa tayo. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Tinatanong ako ng media, ano ba nangyari doon sa isang chairman na nagpaputok? Alam mo, gusto ko naman, sinabi ko doon sa mga pulis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan. Nagtatanong mga taong bayan, hayaan natin siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, o Presinto 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kalaman niya, tanungin niyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, bala na kayo. Basta ang importante sa amin, nagpaputok, alarm scandal, o illegal discharge of
firearms in a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge of firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. O kaya, the Presinto 1 at ang SMART, yun. Gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito, I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through MPD. Chairman, Chairman, wala ka naman baril dyan. Good morning. Okay lang po, Mayor, na tanggalin po natin face mask. Ay, gusto raw ni Chairman tanggalin yung face mask niya. Okay tayo. Sige, Chairman. Good for you. I'm happy for you. I don't want to... ikaw ang nasa sa'yo yan. Ngayon, yung mga tanong nyo sa akin kahapon na hindi ko naman masasagot, basta ang trabaho ko, may nag-discharge. The presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge because cases were filed against already kay chairman. No? Pero proseso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. Ikaw nang bahala. Chairman. Hindi na, ito na. Yan. Sino na? Si chairman muna. Hayaan natin siya. Ha? Ito na yung pagkakataon mo ma-address ang publiko. Okay. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating napulihing Mayor Isko Moreno, at sa ating napakaganda talaga na nakita, no? Yung ating Vice Mayor Kisko. At sa inyo po, magandang umaga po sa ating lahat, no? Lalong-lalo na nandito at saka doon po sa mga manonood. So ipaliwanag ko lang po yung nangyari pong insidente noong nakaraang Sabado, kung saan tuwing Sabado po, sa Monday po, ay nagkakaroon po kami ng clean-up drive. At dahil po may kautusan yung ating mahal na mayor ng Luzon ng Maynila na magkanda ng cleaning operation, magkanda ng yung mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So isinabay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So nagbigay po muna ako ng briefing sa aking mga tauhan, sa Agawad, sa Tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. So una po naming binaybay yung yung karsada po ng Mata. So kung familiar po kayo doon. So Mata. So lahat naman po ng aming presidente doon sa Mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, dahil yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila lang pong inaalis. So, smooth po yung aming nagawa doon sa Matay Street. And then, dumiretso po kami sa May Mayna. So, sa Mayna, ganun din po, lahat po ng obstruction, aming sinisita. At yung mga naka-obstruct ng mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, nakikiusap sa amin na, sige, Jake, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang karipon. Yung postcard po. So lahat po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa daanan. So smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lacson Street, medyo malaking karsada. Kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, lamesa, maging yung kanilang pong gamit na motorsiklo, ay kanila pong ginigilid. So very cooperative yung aming residente along Lacson Street. Then dumiretso po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po dahil sa may kautusan yung ating pagiging mayor, at nandun din kami, no, sa barangay.
So, sumunod po. So, hanggang sa nakarating po kami sa kalsada ng Osmeña, ganun din po. So, lahat, halos pagdating nga namin, medyo konti na lamang po yung aming nasisita. No? So, talagang sumusunod yung aming mga residente along Osmeña. Then, pagdating po doon sa may Albatross Street, bumalik na po kami sa aming barangay. No? So, para naman po makainom ng tubig yung aming mga kasama. Tapos, sa payang naming almusal, pabili lang po ako ng pandesal. So, pinag-almusal ko po yung aking mga kasama. Then, after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amethyst Street. Doon po sa Amethyst Street, una pong dadaanan namin, makikita na padaanan namin, no? Yung Opal Street. So doon sa Opal Street, so lahat ng mga lona, pinagtatanggal namin. Kasi po, Mayor, yung aming pong barangay, mga iskinita, kalsada, ay pinalagyan ko po kagad ng street light. Sa akin po, meron po kasi akong prevention, no, to crime. Basta maliwanag ang lugar, mayroong prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, kinakausap po namin yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa nakarating po kami, doon sa tapat po ng bahay, babanggitin ko lang po yung apelido ng mga Valdez sa aming lugar. So, alam ko kung sino man po dito yung mga nakakanood o alam ko kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, I think, siguro pwede kong sabihin, may konting resistance, kagad yung tatay, yung Ben Valdez, na kinausap ko naman siya na, tay, alisin na namin yung tolda ninyo. At ang sagot niya sa akin, bakit kami nalang lagi ang pinag-iinitan ninyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa iskinita ng Amethyst Street, yung pong tapat ng bahay nila, yung pong iskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubungan nila. As in, yung lona, yung iskinita, kasi nga, nandun yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. Ako po, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga nagninegosyo namin mga residente, malambot po yung aming puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin na patakaran. Kaya kailangan din po tayong sumunod. So, ganun po, yung pag-uusap namin ng tatay, yung Ben Ramos, na bakit lagi nyo lang kami pinag-iinitan? Tapos, tinanggal niya yung street light namin dito. Ang paliwanag ko sa kanya, tay, yung pong street light dito ay nagdiyab. Doon po sa tapat ninyo, nagdiyab po. Nasunog po yung wire. Kaya pinatanggal ko po. At hindi ko lang po alam kung bakit po nagdiyab yung street light, yung wiring ko. Ang style po ng aming street light sa mga iskinita, 2 linya po ng wire parallel, and then bawat may saklog yung ilaw. So, nag-diyak po yun, yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanag ko naman po sa kanya. At nandun po yung misis ni Ben, at nandun po yung anak niya na si Hazel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Hazel po na yun, ang nagsabi na, sige, tanggalin nyo na. Ganyan po. Kaya, ako po, tinutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod, may dala rin po kaming hagdan, pinatanggal ko na po. So, wala naman pong resistance na nangyari doon, wala naman pong kaguluhan, kaya ako po, ay nagpatuloy doon sa Amethyst Street. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na merong obstruction. Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, kinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo? Naka-obstruct. Sabi niya sa akin, Chairman,
kunin nyo na lang po, hindi ko nagagamitin yan. Okay, sige. Maya-maya po, medyo malayo na po ako ng konti doon sa mga Valdez, sa bahay. Tinawag po ako ng isang kagawad. I think si Kagawad Bayan. Kasi di naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa namin residente na sabi, tinatawag ka ni Kagawad. So, bumalik po ako doon sa pinanggalingan ko doon sa mga Valdez. Then pagdating po doon, antimano, pagdating ko, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusubid na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinarangan ko po. Umawat po ako. At ang naitula ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitula ko po yun papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? Ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong minura. At hinablot po ako nung Alvin. At hindi ko po napansin, nung nasa presinto po ako, na kalunod niya po ako. No, doon sa paghahawak ko, pagtulak ko doon sa aking talon. Para itulak yung talon ko papunta sa kanila. Hinablot niya po ako at ang sinasabi niya, Pili, lagi na lang kami ang pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos diretso siya, sinusugod niya, ako na. Hindi na yung talon ko na nasa likuran ko. So ito po yung buong kwento, no? Para po sa kalaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lamang po, ang ginawa ko po, may dala po akong firearms na lisensyado with permit to carry o PTC-4. No? So ang ginawa ko po, binunod ko po yung aking firearms at hindi po yung firearms po hindi po nakakasama. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, doon mismo, sa lugar na yon, doon ko pinasa. At mabilis ang pangyayari, segundo, pinuto ko agad sa lapag. Para, ang nasa isip ko po na Mayor Red, umatras sila, mag-ama. Pero sa isang putok, hindi po. Hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, hindi kami tutuluyan ito. Kaya, mabilis po, isang putok, then, sugod, putok ulit ako ng isa, sa lapag, puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan, wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako, puro lapag. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pag tumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. So, isa po yan sa karakteristik. So, doon lang po ako. At pagkatapos po ng 3 putok na yun, patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po akong isang residente, Mayor, babae po. Hindi ko maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, natakot sa damit. Chairman, din tayo. Kukuyugin ka ng mga yan. Kukuyugin ka, hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng 4th Street. And then, hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng barangay. At pagdating po doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko, binigyan agad ako ng tubig na malamig. Iniinom ako. At ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag kaagad ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, muli po, ako yung nagpapasalamat sa ating puti Mayor, Isko Moreno, at sa ating DC na nabigyan po ako ng pagkakataong magpaliwanag sa inyo. Although, ang pangyayari ito ay nasa korte na po. So, muli po, maraming salamat po sa inyo. At hindi ko intended na manakit ng tao kailanman po. Wala po ako sa ganung posisyon. Thank you, Chairman. I hope you're happy
to explain your side so that later on, kung ano yung mga kontra-akusasyon, di ba? I hope magkabati-bati kayong magkakabarangay at pagka humupa ng tubig, lilinaw na rin. Gagang gumaang na sana ang mga damdamin ng bawat isa because at the end of the day, kailangan natin maglinis ng Maynila. Kailangan natin mag-ayos. Kung tayo ay gusto natin mamaliwalas, city, barangay, at community, kailangan makiisa. Mas maganda talaga pagka may kusa. But that's why you were called here because so many questions thrown to me. At least ikaw na mismo nagsumagot. O ngayon, kung meron kayong gustong katanungan, handa ka bang sumagot sa mga ayaw ko tang pipilitin, pare. Basta importante kung feeling mo na ikay na pagkakaitan ng kapaliwanagan dahil sa mga kwentong kung sino-sino, this is the time. Welcome to Bulwagan ng Maynila. Ito ang Bulwagan. Ikaw, Pat. Diyan, usaping tuli. Tuli. Okay, Chairman. Beta ka na sa Gedli. Diyan ka muna. Ano muna ka pa? Yung hollow point, mas malaga yata yung... Pala. Sige. Yung station commander, si MPCP, sir, yung clinic nila, kwento mo nga ano bang kwento na clinic nila, nag-ooperate ba o talagang tulad bilang ng lugar mo? Ano ang kwento dyan sa... Ano siya, matagal na po hindi nag-ooperate yun. Matagal na po hindi nag-ooperate yung clinic na yun. Almost 10 years na. Anong nature ng ano na yun? Anong irrigator niya? Layunin po, layunin. Maalakan. Opo. So hindi yan. Nag-offer lang po ng ano, may Tawagin mo ba? Sabi mo, pagkakataon niyo ba? May nag-offer lang po kasing kapitbahay na gusto nilang matubig. Opo. Ngayon, sabi ko, sige, schedule natin. Opo. Ngayon, ginawa ko po yung dalawa. Tapos yung kaibigan ko ng victim, ano yan, kailangan daw matubig. Sabi ko, antayin natin. Sabi ko, ang tagal naman, mas na lang. Sabi ko. Actually po, wala namang pagkagustuhan na nangyari ito. Unang-una, wala po sa batas na hindi pwede magtubig ang midwife at nurse. Midwife kayo? Opo. Wala naman po. At kasi sa skin lang naman po yun, tinutulog yung anesthesia. Ngayon wala naman po akong kagustuhan na mangyari ito. Kasi sa skin lang po yun, tapos, yun nga, pagdating na pinadala ko pa agad sa hospital, pero panay tingin ng tingin yung bata. Siguro ninervyos. Panay po ang tingin nila eh. Kasi nung pasok po yung report, wala nang malay nung kinakula sa hospital eh. Hindi po, nag-ano po siya, nag-seizure po. Seizure pala. Opo. Napadala ko pa po sa Contagion mo. So pag ilang, dati na ba kayo nagtuli? First time ko. Hindi po. Dati na po, noon pa po. Noon pa. Kasi sa mga barangay na, ay sa mga mga mission, minsan natawag po kami. Kaya pinawag po kami. Wala lang akong pagkagustuhan na mangyari ito. Kasi first time po na mangyari ito. Kaya pasensya na po sa magulang, yung namatay. Usap sa itong nangyayari sa inyo. At wala po talagang gano'n na nagtuli lang ni namatay. First time po yan. Napakalaki yung story. Wala na po yung mga story. Last two questions ang may gabay report. Pero yung si chairman ng pulis na sa kanyang gano'n, base sa kanyang kwento, o liit kapag website ko
Valdez The Valdez family, yes. Mukhang may medyo sigla kasi sa kwento niya at may obstruction po. Sa kanya na-recognize naman po niya kanyang kamalian na there was legal discharge. Ano po yung direktiba sa ano? Siyempre malinaw, maglilinis at maglilinis ng Manila. Pero kung may mga ganitong residente, alam mo yung sa bawal, sa yung order, what's your order there? Katulad ng nabanggit ko kanina, na kailangan makipagtulungan din ang taong bayan, ang komunidad. While we wanted everything na maging maayos at ang may request niyang taong bayan, sometimes we have to pay also the price of discipline. Na kapag nagkukusa tayo nagdidisiplina, maiiwasan natin yung alingas-ngas ba, yung pagkatalo, ayun, baka may pumutok. Hindi maiwasan natin yung pagkatalo, tama ka naman. Kaya tayo nananawagan, katulad halimbawa, and I'm gonna tell you, this is happening right now, in the likes of Onyx. Nagre-reklamo yung mga taga San Andres, hindi madaanan. Pero sa totoo, only to find out, kasalanan ng gobyerno ng Maynila na hinaya sila ron 3 buwan, hindi na madaanan ng taong bayan. So, kanina, kausap ko nga, sabi ko, kailangan ko na ibalik sa taong bayan yung kalsada. And I think, ayan si Chairman, di ko close yan ha. But I have to state black and white. Walang gray area. My assumption is, based on the directive of the city government in executive orders that we did to clean up the drainage, the esquinitas, the roads of all structures that will impede yung lakaran ng tao, sakyan, malamang tinupad ni Chairman yung kanyang tungkulin. Na buti na lang, kung meron man buti ha, kasi hindi naman ako ang husgado, marunong magpasensya to. Kasi in an altercation, and especially in a mob, minsan umiiral sa iyo yung survival instinct eh. Pero magkaganon man, di man ako espesyalista sa ganyan, ang buti na lang walang nasaktan. At para nga maiwasan, ulitin ko, makiisa po tayo sa pamahalaan. Kahit ano pang uri ng politika nila. Kasi umaasa ang tao na maging maayos. Iskinita man, kanal man, boulevard man, o kalihon. It has to be given back to the people. Maiwasan na lang. Kasi talaga may pagsasayos. At siyempre, mahirap talaga magsaayos pagka nasanay na tayong magulo. Pero may awa ang Diyos. Buti nga ito, sa totoo lang. Ayan, tinatakpan ko mukha niya. O siya, umarap sa inyo para magpaliwanag. Tama ka naman na yung si Valdez, pamilya Valdez, makapagpaliwanag din. I think meron na silang counter-charge before the court. And ang hiling ko na lang, total wala naman nagkasakitan, sana yung magkakapit-bahay, magbigayan at mag-unawaan na lang. Hopefully, they'll end up together peacefully. Kasi at the end of the day, pagpapangita pa rin sila sa iskinita. Pagpapangita pa rin yan araw-araw. So, let's just live in harmonious way and try to increase our patience. Basta tuloy-tuloy lang. Boss Malok, Sure. Yun na nga, nag-uumpisa pa lang po ang paglilinis. I hate to state this, pero minsan meron talaga tayong mga kababayan na pasaway. So, ano ba ang ultimatum mo sa kanila? Darating ba sa point na mag-umakit? Paano na sila nagreklamo? Should they really resist? Say demonitoring operations. Basta we are into cleaning up
the streets. No matter what will be the yung mga future incident. Roads, alleys, and boulevards are beyond the commerce of men. We have to give it back to the people. No person and corporation, individuals, and politicians can appropriate for themselves these public roads. Maliwanag naman yun. We will continue. And sometimes, natutuwa naman ako sa iba. Sinusurrender na nila yung mga obstruction nila. Yung iba naman, nasunod. Hindi siya perfecto. Tingnan ninyo, sabi ko, di ba? Non-negotiable, Carriedo. Non-negotiable, Blooming Treat, Soler, Recto, Juan Luna, Linaw, Pedro Hill, Taura, Beto Cruz. May mga areas of concern kasi na mga non-negotiable. When we say negotiable, like in the likes of, yung Plaza Miranda, bawal. Pero yung mga gilid-gilid, perpendicular road, pinipilit ko namang unawain yung mga naghahanap buhay nating kababayan. Pero hindi po pwedeng sila ang masusunod. Kailangan may gobyerno pa rin. Sabihin, pag itinakda ko hanggang dito, hanggang Todits lang. Kasi para makadaan naman yung tao. At pag may aberya, merong darating na mga re-responde. So, generally, it will continue. We will not stop until maliwalas na ang Maynila. Next. Okay? Last question. Jemba. Tibay nito. I love you, Jemba. Ito, consult pa lang ako. Alam po nyo, Chairman, ang tanong mo po yung para sa inyo. Ako po, from 1988, nag-governor ng City of Manila. Hindi ako nag-absent kayo. Umami na. At yung pong selection nyo napaganda. Dahil naliwanag nyo, sinusunod lang nyo ang tutukunin. Tama. Ang tanong ko po, nung bago umalis si Mayor Isko Moreno, yung una, nalinis na po yun. Malinis yun ng kanyang pagpo. Nung umalis po siya, unti-unting dumami. Ang tanong ko po, kumikita ba ang chairman dun sa pagdali ng mga lamesa sa Magkena? Madalit salita ko, may edit pati ba? Parang may alam ka rin may kilala ko niya sa District 2 saka sa District 3. Patong yung chairman saka ano yun? Basta politiko. Anyway, chairman. Opo. Sa totoo lang po, kaya po na nabanggit ko sa inyo kanina, ang puso ko po ay nandun sa mga, sabihin natin kasi negosyante rin po ako. So meron po akong sariling pinagkakakitaan. Para po dun sa hindi po nakakakilala sa akin ng Lubos, 1994 po, graduate po ako sa Don Bosco Technical School. Sa atin? Sa Don Bosco mismo. Sa auto diesel mechanic course. Pangarap ko rin yun kasi nung araw sa Don Bosco, pagka-graduate ka, pwede kang magtrabaho sa Nodalos. Naalala mo, Nodalos? Nung araw. Sige, continue, Chair. Opo. So, hindi ko po sinasabing ako'y mabait na tao. Siguro yung mga nakakilala na lang, hindi na ako pagkatunay. So, after po noong 1994, na ako po ay graduate sa Don Bosco, kinuha po nila akong magturo. So, naging instructor po ako sa auto diesel mechanic. At pagmula po 1994 hanggang 2003, so, nagturo po ako. Then, 2003, tinapos po yung taon na yun. 2004, nagnegosyo na po ako ng motorcycle mechanic. So, sanay po akong kumita ng perang pinaghirapan ko. Pero, Chairman, so ibig sabihin, wala si edit pati sa'yo? Ay, wala po. Ayun, Wala yun ang po. gusto malaman ni... gusto Opo, malaman wala ni po. Jemba. Okay na yun. No, Doris, last question, sige. Makisuyo nga. Yun, iba tong tanong ko. Yung ginibang barangay ko. Oh, yes. Meron,
May pananagutan ba o kakasuhan ba natin? Iniimbestigahan na. But first things first, we wanted to give back the ease of pedestrian for our students in Arellano and the teachers and the community. Next will be, we are now looking at the historic site. Gusto lang ako sa A historic site. Plaza del Piero, na baboy din ng congressman. So the point is, hindi ko malaman kung paano nila nagagawa to ng walang building permit. O meron pa isa doon na sa Quiapo area. Easement, ginawang multipurpose hall na naman ng barangay. Pondo rin ng congressman. 43 million yata yun. Easement. Pina-inspection namin ngayon. In fact, pina-check ko nga kung may building permit din. Dahil pag wala, they have to stop. Kasi easement yun eh. Ilog yung katabi. Kaya, tingnan mo, ayan o, katulad ng tanong mo, totoo, kung lilinisin natin yung mga iskinita, mga kalihon, kaya lumalakas ang loob ng taong bayan ng iilang individual na gawin yung gusto nilang gawin. Bakit? Nakikita sa mga congressman eh. Politiko rin ang numero unong violator eh. Politiko rin ang may gawa eh. So, ang katwiran ng utaw, bakit pag congressman pwede, pag kami hindi? O halimbawa, tanungin si chairman. Halimbawa lang, tanungin si chairman. Chairman, bakit itong maliit na pwesto ko nasa kalsada? Movable naman. Halimbawa, tinanong lang siya. Marunong yung nagtanong. Itong pwesto ko, movable naman. Kaya naman nalisin. Bakit yung pinatayo ng congressman sa bangketa hindi magiba? Ano naman mukha naman ng iharap namin bilang gobyerno at ni chairman? Pare-pareho kami walang mukha. Kaya totoo, lahat yon na pinaiimbestigahan natin. Kasi sayang ang pera eh. May nag-comment na eh. Sana ibinila lang daw ng franchise ng Jollibee kasi mahal ng pagtatayo ng Jollibee yung barangay hall. Totoo. Kaya Marisol, sorry. Yung tanong niya tama eh. Will we continue about these things? I think we should start from ourselves, no? Yung kami mismo. I think maging takdang aral yan sa mga congressman ng Maynila. That goes to everyone. We cannot continue doing this kasi sisingilin tayo ng taong bayan eh. Bakit kung ikaw congressman pwede ka? Pag kami hindi. Ikaw pwede ka maggawa ng obstruction dahil congressman ka. Yan ang dapat na iniimbestigahan sa Quadcom ba yun? Hindi, totoo. Kaya kita mo, eto na eh. Sabi ko sa inyo, hindi ako malapit dyan sa totoo lang. Pero kita mo, siya naging biktima ng sirkumstansya. Yung pamilya Valdez, biktima rin ng sirkumstansya. Both of them are victim of circumstances. Whoever abused, I'll let the court decide on the matter. But the thing is, kaya umaabot sa ganyang problema. Kasi tayo mismo nakikita. Bangketa, tatayuan mo ng barangay hall. Easement, tatayuan mo ng barangay hall. Multipurpose. Gusto niyo malaman ano yung area? I challenge all of you. I challenge all of you here. Go to Plaza del Piero in Gagalangin, Tondo. Makikita nyo pa yung notifikasyon doon ng national government. Ginawang cockpit arena ang itsura. Hindi ko naman sinabi sabungan. Pero mukhang sabungan. Para makagawa ng barangay hall sa gitna na pinakikinabangan ng mga matatanda doon.
Saka historical site yun eh. Hindi mo basta nagagalaw yun. Pero dahil nga marami siga sa Maynila, lahat gusto maging mayor. Ang tinakbo, congressman. Pero ugaling mayor. Gusto pala, ganun pala mangyari. Hindi po pwedeng ganun. Ako po yung nakikisuyo. Hindi po pwedeng ganun. We have to put orders. Ayaw ko ng ganitong insidente. Kasi marami pa to. And for purposes of numbers, I'm going to deal with 896 barangays. About 10,000 barangay official and about 20,000 tanods. Our multiplier force. I hope that today it addresses your question with regard to the incident with Chairman Yu. At ang pangarap ko na lang, sana magkabati-bati na sila sa barangayan. Wala naman nagkasakitan. Pride lang yan. Iprito nyo na lang yan. Fried chicken. Okay, so Ang gagawin po sa mga siga? pwede naman silang lumaban. Wala naman problema eh. Kita ninyo, ang payo ko sa MPD, hanggat kaya nyong kunin ng buhay, kunin natin ng buhay. Bakit? Hindi tayo para ang humusga sa kanila. Hayaan natin ang husgado. Basta ang trabaho natin, we keep the peace and order situation of the city. Yan trabaho natin. Ngayon, halimbawa, gusto nilang balbonin yung dibdib nila, feeling macho sila, call naman kami. Ano lang, okay lang. Kaya nga ako nagkakape. Para nervousin ako eh. Hindi, totoo. Kidding aside, I'm just trying to be light with the situation, but it's a serious matter. Chaos will continue to be there if we are not going to put things in right perspective. Basta we, Chichi and I, the Sangguniang Panglungsod, and the entire Manila administration today, we are up for the challenge to keep Manila clean, orderly. That is our job. That is our promise to the people of Manila. Now, sometimes we are going to face stumbling blocks. But we are up for the challenge. Call lang kami if they want to. But, don't get me wrong. Halimbawa naman, nagtino yung congressman, nawala na yung yabang sa katawan o pang-aabuso, gusto makipagtulungan sa administrasyon, call din kami. Thank you very much. Thank you very much. Bakit? Magbebenepisyo yung mga kadistrito namin. So this is not politics, this is about governance. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. And that, paulit-ulit ko sinasabi, and I hope they know how to read between the lines. In our own little way, Chichi and I, we will fulfill our obligation, our mandate to the people. Generally, it may not be perfect, it's going to be turbulent, it's going to be challenging, but dinesisyon na namin dalawa to eh. Ginusto na namin to eh. May awa naman ng Diyos. May awa naman ng Diyos. Makakaraos tayo. So, for today, that's it. If you don't have any more, magdedehecho na ako. Department Admin, thank you very much sa inyo. I hope nasagot ko yung mga request nyo sa akin about the incident. And thank you very much for helping us sharing this too and helping us informing the general population of the city of Manila. Maraming salamat. Mag-ingat kayo at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you. So yun nga mga koys, mga kaayas na talagang walang lusot po. Yung mga tulunggis, talipandas dyan sa City of Manila, congrats. Yan ang tunay na may batas na 24/7.
May batas sa umaga, tanghali, gabi, madaling araw, hanggang mag-umaga na naman. Kaya nagtatak kay Yorme Isko Moreno. Okay? At dahil umabot po kayo sa dulo ng aking video, may karapatan po kayo mag-like, shares, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like